Kailangan malaman namin yan. Bakit ang iba hindi pwede ng ginagawa ni Manny? Binabayaran niya, tapos sasabihin niya hindi siya korap? Ano nga naman yun? Tama si Pastor Kibuloy. Paano niyang ginawa yan? Questionable yan. At paano nakapasok ng Senate si Manny Pacquiao? Good morning, good afternoon, good evening sa ating kababayan sa buong mundo, saan man kayo naroroon. Welcome po sa ating munting channel. Ang ating mga topics dito ay patungkol una sa mga invention, kung kaya pwede kayong bumalik sa ating mga previous videos kung gusto nyong malaman ang mga inventions na very basic na may pakinabang po sa ating pang-araw-araw. Pangalawang topic po natin ay patungkol sa health, at pangatlo ay patungkol sa entrepreneurship, at ang pang-apat na topic ay yung mga trending issues na kumakalat po sa social media. Kung ngayon ka pa lamang nakadaan dito sa ating munting channel, po ay pwedeng mag-subscribe at i-click din ang notification bell upang ma-update kayo sa ating pong mga bagong upload na mga videos. Reaction, comment sa mga latest na mga issue patungkol dito sa nangyari na pagsisiwalat ni Senator Manny Pacquiao sa nasabing korupsyon. Ngayon, kumuha muna tayo ng video, pakinggan muna natin. Dalawang reaksyon ng ating pakikinggan, yung pagpuna ni Lula kay Manny Pacquiao at saka yung puna ni Senator Gordon. Kaya pakinggan muna natin yung Paano ginawa ni Manny Pacquiao yun? Ang apo ko sa pamangkin, 4 years niyang pinag-aralan ang political science. Paano niyang ginawa na 6 months natapos na si Manny Pacquiao sa kanyang course ng political science? Nakakapagtaka talaga. Questioning nyo nga yan. President Duterte, DFF, kailangan malaman namin yan. Bakit ang iba hindi pwede ng ginagawa ni Manny? Binabayaran niya, tapos sasabihin niya hindi siya korap? Ano nga naman yun? Tama si Pastor Kibuloy. Paano niyang ginawa yan? Questionable yan. At paano nakapasok ng Senate si Manny Pacquiao? Anong panluloko ginagawa niya sa mga tao? Tama ba yan? Aba, maging fair naman tayo. Huwag tayo lahat sinungaling. Hindi yata maganda na yan. Ngayon nabubuko na lahat. Lahat ng mga baho ninyo, baho ng mga politika, lumalabas na. Ang totoo. Grabe kayo. Tapos sasabihin mo, hindi ka sinungaling, hindi ka magnanakaw, hindi ka kurap. Ano yung ginawa mo? Paano mo ginawa yan? Manny Pacquiao, sagutin mo nga yung tanong ni Pastor Kibuloy. Paano mo ginawa na 6 months graduate ka, may diploma ka na? Questionable sa mga Pilipino yan. Paano mo ginawa? Pagka yung matinong tao, yung presidente na tapat sa bansa, kune-question mo, pinagbibintangan mo na kurap, ngayon, ikaw, nasilaw ka na rin ba sa pera? Nasilaw ka na rin, nasobra na yatang mo sa kwarta eh. Alam mo, mali yan. Lahat tayong mga tao sa Pilipinas dapat magsalita ng ganyan. Hindi fair yan sa iba. Paano nga naman siya nakagraduate na 6 months? Pamangking ko, 4 years. Ang mga apo ko nag-aaral, 4 years ang pinag-aaralan nila. Paano nangyari yun? Totoo ba yung sinasabi ni Pastor Kibuloy? Sa Makati pala, meron palang ganyan na school. Aba, hindi yata tama yan. Manny Pacquiao. Tapos sasabihin mo, hindi ka kurap? Narinig ko na naman yung sinabi mo ngayon na ano yun? Binibintangan mo si President Duterte, hindi yata maganda yan. Kung sino ang tapat sa bansa, yun ang inaano nyo. Ganyan na ba kalala ang Pilipinas? Grabe.
Tama na, Manny Pacquiao. Tama na, malis ka na lang sa politika. Huwag kang ganyan, maging fair ka. Hindi yata maganda yung ginagawa mo eh. Kung sino ang matinong nag-aano sa bansa natin eh. Yun ang inaano nyo. Nasulsulong ka na rin ng ibang mga, nagkaroon ka na rin ng lason, ano. Nalasong ka na rin ng ibang mga politikang mga korap. Kaya gusto ko nilang maupo dahil utu-utu ka eh. Utu-utu ka na pwede ka nilang paikutin eh. Alam ba pwede ka nilang paikutin sa finger nila, sa kanilang kamay? Dahil mga batikan ng mga politika yan? Ikaw ano? Mahiya ka naman. Hindi ka na nahihiya. Ang kapal ng mukha mo. Hindi yan tatama yan. Hindi ka fair. Diyos ko. Ano ang palagay niyo mga tao sa atin? Yung nanonood sa akin ngayon, ano ang palagay niyo sa pag-uugali ni Manny Pacquiao? Nasilaw na siya? Akala ko ba maka-Diyos yan? Akala ko ba ano yan? Diyos ko, wala na yatang ginudiyos yung pera. Nakakatikim ng pera. Nanggaling sa hirap, nakatikim ng perang malaki. Wala na, nasiraan na ng bait yung taong yan. Gusto niya yata sirain ang bansa eh. Tama na, Manny Pacquiao. Tama. So doon sa video ni Lula, napakahalagang katanungan ngayon. Paano mo nagawa na ikaw ay may katungkulan sa gobyerno at ginawa mong napabilis ang pagkuha mo ng kurso political science na imbis bubunuin ito ng 4 na taon at sa iyo ay 6 months lamang ayon ni Lola. At doon sa tanong ni Pastor Kibulo ay 3 months lamang, 3 buwan lamang ito nakuha. Mayroon akong personal experience niyan nung ako ay bagong graduate at nagtrabaho sa kumpanya. Yung aming manager ay nagpa-upgrade ng kanyang qualification, nag-apply siya ng kurso dahil iyon ay industrial. So patungkol sa industrial yung kanyang application. Actually international yung kanyang ang kanyang application ng kurso. Ang ginawa niya, so mayroong correspondence. At pag dumarating na yung mga katanungan, yung module, binigay niya sa akin at ako ang nagsasagot. At pagkatapos ko masasagutan, maraming katanungan yun, bigay ko sa kanya at ipadala na naman niya ito doon sa school o yung accredited school kung saan siya nag-apply ng kanyang kurso. So, maaring kung sa kay Senator Manny ito natin ihambing, maaring pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Kasi budyo lang naman yun. Hindi naman alam ng school, ng teacher, kung sino nagsasagot nun. So, pwedeng ganon, maisagutan. At kung napakabilis ito nakuha, yun ang katanungan dyan. Bakit napakabilis? Kasi dapat mayroong time frame yung pag-apply ng kurso. Ngayon, so, yung actual na, kumparahin natin yung mga actual na ngayon online school ng mga bata. Ang daming requirements yan. Ang daming requirements, minsan nagpupuyat pa sila para makuha yung, magawa lahat yung mga requirements na yun. So, ang dami. Ang daming mga assignment at may mga activities sila, mayroon silang groupings para sa mga activities. So, parang hindi pa rin na mauugma na kahit online, mayroon pa ring time frame. Pero dito sa kay Senator Manny, nakuha lamang ng, kung alin ang tama dito, 3 months o 6 months, nakuha lamang ng napakabilis. So, hindi pa rin maging maayos. Kasi ang kaalaman, hindi mo ma-compress yan kaagad. Hindi mo yung napakadaming bagay na itanim sa isip mo na kailangan mong ma-master o
mabihasa, hindi mo kaagad-agad alam lahat yan. Hindi mo naman pwedeng ang lahat na topic, basahin mo lang at alam mo na. Hindi man makukuha ganoon. So, kailangan dahan-dahan ito para ma-digest mo maigi yung kaalaman. Kaya, kailangan ng time frame. Kasi kailangan konti-konti, araw-araw, konti-konti. So, dito sa, yun nga, itong katanungan dito, paano mo nagawa yung isang kurso mo na dapat ay 4 years, ay nakuha mo lang ng 3 months. So, ang tanong dito, ang problema dito, alam ba ni Senator Manny lahat yung mga tanong na yon, yung mga module na yon? Yun ang tanong doon. Nasubmit nga yung mga requirements. Ang tanong doon, alam ba niya lahat? Kasi, yung katulad ng defense, para malaman yung content, tayong mga naka-experience ng college, mayroon tayong thesis na ginagawa at para malaman ang ating kaalaman ayon doon sa ating ginawang thesis, mayroong pagsusulit yan, mayroong panel na i-cross exam ka doon sa iyong ginawang thesis. Kasi yung thesis pwede ring magpagawa ka lang sa iba, bibili ka lang similar na mga thesis, mga title, at i-modify mo lang ng konti-konti, i-submit mo. Ngayon, pang problema niyan, pagdating sa cross-examination, maigi, kung pinag-aralan mo maigi yon, na talagang hinimay-himay mo at makabisado mo. Kasi minsan may baloko na examiner, bubuksan yung page na walang laman, tapos sasabihin sa page na ganito, anong sinulat mo? Ngayon, kung hindi mo kabisado yung page, yung binuksan pala, walang laman. Nag-i-imagine ka ngayon kung anong laman, wala palang laman. So, minsan nakakatawa kasi may mga nangyayari nga gano'n. So, yun. Ang tanong doon, kung alam ba niya lahat ng mga sinubmit doon, ay yung mga tanong, yung content ng mga module na yun. So, malalaman yan kung sakali, katulad nga sa defense, doon sa sinubmit mong research, ay tatanungin ka paano mo i-depensa yung mga nilagay mo doong mga ano ba yung mga modular topics doon sa loob. So, yan ang tanong. Kaya ba ni Senator Manny sagutin ang mga lahat, ang daming subjects na sa loob ng 4 years, ang daming subjects niyan. Kaya ba niyang sagutan yung mga importanteng points na napaloob sa mga modules? Kaya, yun ang tanong dito. Kung nagawa, so yun ang tanong ni Lola doon, kung nagawa mong pabilisin, or in other words, yung pagiging corrupt mo sa iyong sariling pagkuha ng kurso, paano natin matiyak na hindi mo ito magagawa ang pagiging pagpalusot sa mga dokumento ng kung nasa katungkulan ka na, hindi mo kaya magawa yung pagpapalusot na yan sa mga dokumento kung nasa posisyon ka na. So, yun ang delikado diyan. Kasi isang prinsipyo lang yan eh. Kung nagawa mo ito sa isang bagay, posible din talaga na kung nasa posisyon ka na, pwede mo rin itong magagawa na sa ibang bagay. Kasi isang prinsipyo lang yan, isang paniniwala, isang ugali, or isang personalidad lang yan. Ang ganyang klaseng gawain. Okay. So, ngayon, yan ang katanungan dyan. Yan ang problema dyan. Kasi magbabase tayo kung anong pagkatao ang isang pipiliin natin na manunungkulan sa ating bayan, lalo na napakalaking posisyon ang hahawakan. Ngayon, kukuhanan natin ang komentaryo na napakahalaga. Yung nabanggit ni Senator Gordon sa kanyang komentaryo doon sa GMA. Sabi doon sa GMA News, yung title ng kanyang comment, sabi niya, naguguluhan si Senator Gordon kung bakit absent si Manny Pacquiao sa probe na siya mismo ang nagsimula. Nalaman daw ni Gordon na mayroong proposal si Pacquiao na imbestigahan ang di umanong katiwalian sa
sa Department of Health, DSWD, DENR, at Department of Energy. Sabi niya, we are elected public officials. First and foremost, our primary duty is service to those who have voted us into office. Any other duty, especially to the self, must always come second. Napaka-halagang tanong yan. Totoo yan, dapat talaga. Kasi, ang pangako, ba? Kapag panahon ng kampanya, nangangako ka, talagang maglingkod ka sa bayan. Mahal mo ang bayan, kaya lahat mong gagawin sa iyong makakaya. Nandiyan yan, may pangako yan, lahat ayon sa iyong makakaya, gagawin mo ang paglilingkod sa bayan. Ngayon, kung itong issue na kanyang nilantad na sabing napakalaking issue, bilyon-bilyong halagang pera ng kaban ng bayan ay napakahalaga, bakit mo ito iniwanan? Yan ang tanong dyan. Yan ang tanong. Bakit mo ito iniwanan? Kung ikaw ay naniniwala na napakahalagang bagay ito na makaapekto sa buong bansa, sa buong pamamahala, bakit mo iniwanan? Yun ang tanong dyan. Kung totoo talaga ang lumalabas sa bunganga na mas mahalaga sa iyo ang paglilingkod sa bayan. Ngayon, siyempre, ano bang nangyari dito? Dahil siyempre may laban nga siya ngayon kay Errol Spence. Inuna pa niya ang kanyang sariling kapakanan kisa sa bayan. Ba? Inuna niya ang pakikipaglaban doon sa kanyang pangsarili na kapakanan kisa kapakanan ng bayan. So, maliwanag. Maliwanag yan. Hindi naman yan talaga mahirap intindihin. Kaya nga siya pumunta doon. Dahil para sa kanyang sarili. Hindi naman, wala namang gaanong pakinabang. Although, nagbibigay siya. Kapag manalo siya, magbibigay siya naman ng yung praise sa Pilipino, tagumpay kung sakaling manalo siya. Pero, first talaga dyan, yung mapananalunan niyang pera. So, yun, iniwanan niya ang issue na napakalaki, kung ating iisipin, para sa bayan, inunan niya yung pagbubuksing. Dahil, dahil malaki ang halagang pera ang kanyang makukuha. At lalo na, parating na ang eleksyon, makakatulong ito. Kasi hindi mo naman magagawang mangangampanya na bilang presidente kung wala kang panggastos na pera. So, paano? Yan ang tanong. Paano kung naging presidente na? Tapos, mangyari na mayroong malaking offer. Malaking chance na makumita ng pera habang nasa posisyon. Paano na? Di kaya... yan ang ating iisipin dyan. Kung magagawa niyang pumili, sa ngayon, kung magagawa niyang inuna ang malaking halagang pera kaysa sa issue o kaysa unahin ang paglutas ng problema sa bayan, paano natin matiyak in the future sakaling magiging presidente siya na hindi niya ipagpalit ang karangalan o kapakanan ng bayan kaysa pangsarili yung malaking perang halaga na pwedeng makamit niya. So, ang kilos na ito ay napaka-liwanag para sa atin na second choice lamang ang paglilingkod sa bayan kaysa kanyang pangsariling kapakanan. So, yan ang pinaka-konklusyon at nakikita natin doon sa kanyang kilos. So, ano ang general? Okay? Ano ang general na makukuha natin dito sa dalawang issue ito? Na yung sinabi ni Lula na kung nakuha niya
ang pagpapabilis ng kanyang diploma na siguro maaring kinausap lamang niya o may kinausap niya siyang mga tao upang mapabilis ang kanyang pagkuha ng kurso, gaano katiyak na hindi ito mangyari kapag siya ay nagiging nasa posisyon na hindi niya magawa ang pagpalusot-lusot ng mga pasikot-sikot upang magawa ang korupsyon. Yan ang una. Ngayon, ang pangalawa is kung nagawa niyang maging second choice lamang ang paglilingkod sa bayan kaysa sa sariling kapakanan, paano natin matiyak in the future na hindi niya gagawin ito para sa ating bayan? Okay? Yan po ang ating pong komentaryo, at para po sa ating kaliwanagan, para mag-ingat po tayo in the future sa darating ng eleksyon ngayong 2022. Yan po ang ating clue upang hindi tayo magkamali sa mga taong puro pangako pero ang pinapakita sa gawa ay iba. Yan po ang ating take sa atin ngayong oras na ito. Balikan natin muli. Ang ating topics dito ay patungkol sa sa mga invention. Mayroon akong project na malapit na mabuo. Pwede kayong sumubay sa akin, yung patungkol sa paggamit ng tubig upang makatipid ang konsumo sa makina. Pangalawang topic natin ay patungkol sa health. Ang pangatlong topic natin ay patungkol sa entrepreneurship. At ang pang-apat, yung mga trending issues na kumakalat sa social media. Salamat po sa inyong panonood.